Magandang hapon mga kapatid. Ako po si Cheryl Cosim at ito ang espesyal na serye ng Sagot Kita Aplikante Serye. Araw na ulit ng Miyerkules, samahan niyo akong kilatisin ang mga kakandidato para sa 2025 midterm elections. Ano ang kanilang mga plataporma, advokasya? Paano nila bibigyang solusyon ang mga mabibigat na problema ng bayan? Live na live po tayo sa True FM 105.9 at syempre kami po ay nasa inyo na mga telebisyon. Sa mga Signal subscribers kami po ay nasa True TV Channel 19. So hanggang Tawi-Tawi, Kalayaan Group of Islands na aabot po namin kayo at inaanyayahan po namin kayong makisali sa ating discussion for today. Ang ating aplikante ngayong araw mga kapatid, ang susubok na bumalik sa Senado. Tito Sen kung tawagin natin siya. Former Senate President Tito Soto. Makisali po sa isang oras na kailangan pa ba nga ito ng job interview? Sa ilang beses niya na pong nagsilbi sa ilang taon na. Mamaya bibilangin po natin. Ilang taon nang nagsisilbi po sa taong bayan. Dito lang yan sa Sagot Kita, Aplikante Serye. Ang ating question of the day. Ito po, every Wednesday, ito po ang ating tanong, ano ang pamantayan mo sa pagpili ng senador? Ano yung mga natutunan mo? Nagkaroon ka ba ng pagkakataon na nang hinayang ka sa ibinoto mong senador? Ano ang inyong pamantayan? Sali po kayo sa ating discussion, i-share nyo po yan sa ating Facebook at YouTube live stream. At kung may tanong po kayo kay Tito Sen, pwede po yan. I-post nyo sa ating FB page or pwede po kayong tumawag. Ano po? Sa 8689-3289 or sa 8689-3290. Pero wala pong tatawag na magpapa-shoutout kayo sa Itbulaga or baka pwede rin isisimple natin. O mga kapatid, sali po kayo sa ating discussion. Sino nga ba ang senatorial aspirant na si Tito Soto? Ang kanya pong buong pangalan, Vicente Castelo Soto III. Ipinanganak po noong August 24, 1948. Mambabatas, public servant, sportsman, naalala ko, bowling, di ba, Tito Sen? Musician at artist. Graduate po siya ng Bachelor of Arts, major in English sa Colegio de San Juan de Letran. Kumuha rin po ng Executive Program for Leaders in Development sa John F. Kennedy School of Government sa Harvard University. Nagsilbing Senate President noong 17th at 18th Congress. Ngayon, magkakasama po natin ng live dito sa studio. Ang layo po ng kanyang biniyahe para makarating po dito sa second floor. Kasama na natin, Tito Sen. 50 hakbang. 50 hakbang. Tamang-tama kasi po katatapos lamang po ng Itbulaga. Thank you for joining us this afternoon. My pleasure. My honor and pleasure. Thank you very much for the invitation. Ayun po. Isang oras tayo, Tito Sena. Sure. Kanina Okay nabanggit ko, sabi ko, napakahaba or napakatagal mo na sa politika. 1988, simula ka nung pumasok sa politika at ngayon po ay ikalimang term mo na ito sa Senado kung sakaling mananalo ka po. God permitting. Opo. Bakit? Ano ang meron sa politika or sa pagsisilbi sa bayan? Ayun. Kasi minsan, yung word na politika, di ba? Medyo may negative connotation Bakit patuloy kang bumabalik sa pagsisilbi sa taong bayan? Medyo mahabang sagot yan, if you will permit. Total, may isang oras tayo. Opo. No? Balikan ko muna paano ako napasok sa politika noong 1988. Actually, nag-umpisa yan ng 1987 noong masunog yung recording studio ko. At kami mag-asawa medyo nahihirapan kami sa mga sitwasyon noon, mga panahon na kung ano gagawin. And then my wife and I were invited na mag-join ng Couples for Christ. Yung Couples for Christ na grupo namin, nung kami makasama, doon ko nakasama si Congressman Tony Aquino, 2nd District of Quezon City, si Mayor Jun Simon ng Quezon City, at si Senator Joey Lina. So, during that time, Joey Lina was already a senator. 1987 sila na-elected. That was the 8th Congress. Na-meet ko lang sila doon sa Couples for Christ. Pero later on, around December, they were encouraging me and very insistent na ako ay
lumahok sa politika sa lokal. Yung sa akin naman, medyo half-hearted ako, although alam ko na talagang, kukunti rin nakakaalam na ang background ng pamilya namin talagang politics eh. Aha. Public service actually, hindi politics. Yung politics, sideline yun eh. Public service, because my grandfather was a senator, my grand-uncle was a senator. Sila yung original na dynasty sa Senate eh, nung araw. First Nagsabay! Congress. Yes, Oh, nagsabay sila. okay. First Congress, second Congress, panahon nila Quezon. Ngayon, yung mother ko naman was a political appointee of President Marcos. She was the first Philippine Medical Commissioner of the Workmen's Compensation of the Department of Labor. Tora Herminia Castel Soto, one of the founders ng Kababaihang Racialista and the sorority in UP, the UP Class 35 ang mami. So, nandun yung politics sa pamilya namin. So, nung pinipilit nila, sabi na, subukan mo. Because during that time, medyo bago na. Iba na ang sitwasyon ng politika noon because people power nga and all that. And sabi nga sa akin ni Tony Aquino, kailangan natin ng mga bagong kaisipan. So, sabi niya, for evil to triumph is for good men to do nothing. Natuwa naman ako, kinukonsider akong good man eh. So, anyway, sinubukan namin at ako yung naging kandidatong vice mayor ng Quezon City dahil din doon sa grupo namin. Nung natungtong ako doon, meron akong tendency na pagka napasok ko ang isang bagay, I wanted to do my best always. Hindi kahit sa bowling, sa recording, sa production and all that, to television. Ito, politics eh. So, nung nandun ako, vice mayor ako ng Quezon City, I organized the Quezon City Anti-Drug Abuse Council. At nakita ko yung habang ako'y vice mayor ng 4 na taon. 4 na taon kami lang yung 4 na taon. 1988 to 1992. After that, puro 3 years na lang sila eh. Na local, nakita ko na ang daming kulang, ang daming kailangan. For example, during that time, ang shabu was a regulated drug. Walang batas na sinasabing dangerous drug ang shabu. The Dangerous Drugs Act of 1972 na siya namin pinapatupad ng mga panahon na yon, napakaraming kulang. Yung mga paraphernalia, hindi mo pwedeng hulihin during that time. So sabi ko, kailangan baguhin ang batas, di ba? Wala namang umaasikasong iba. Ako isang hamak na vice mayor sa Quezon City na nagsisimulang ayusin yun. Ganun eh. No? So, and then also yung calamity fund. Nung araw, ang calamity fund ay pwede lamang gamitin ng local government unit kapag ito ay dineclare ng presidente na state of calamity sa area mo. Walang batas na nagsasabi na pwedeng kayo. Kailangan ng presidente. Remember, in 1988, 1990, hanggang 1991, 1992, walang cellphone. Paano malalaman ng presidente may gulo sa Sultan Kudarat na mayroong emergency sa Negros? Hindi ba? Hindi kagad malalaman ng presidente. So sa amin, nangyari, pumutok ang Mount Pinatubo, gusto namin tumulong sa Quezon City kasi maraming taga-Pampanga sa Quezon City. Gusto namin tulungan. Hindi ko magalaw yung calamity fund na 5% of our budget because hindi kami inaalaw ng tresurero. Sabi ng tresurero, hindi mo pwedeng galawin. Wala naman tayong calamity. Ang may state of calamity, Pampanga. So sabi ko, bakit? Declare na. Hindi pwede. Presidente dapat mag-declare. Hindi naman i-declare ni Cory na may state of calamity sa Quezon City. So that's another one. Tapos the other thing is that dati may mga kaso, patong-patong ang kaso sa mga korte kasi walang mga family courts. Yun ang nagbunsod sa akin na pumunta sa legislation. So inayos ko yung Dangerous Drugs Act, yung state of calamity, yung calamity fund, in-author ko yun. Kaya ngayon ay nagagamit na ng mga LGU. City or municipal council na lang ang magdideklara ng state of calamity. Pwede na nilang gamitin. Ganun yun. Tapos yung family courts, I also authored the creation of the family courts. So, kung ganun ang nag-umpisa sa akin, pagdating noong 2004, na nawala ako tapos na yung term ko, 2 terms, nag-re-election ako ng 1998 eh.
Pagdating ng 2004 to 2010, 2008 na-appoint akong Dangerous Drugs Yeah. Board eh. Doon ko naman nakita na yung Dangerous Drugs Act talagang kailangan i-review every 10 years, baka every 5 years pa nga dapat eh. At may mga batas na nakita ko habang wala ako sa gobyerno na kailangan, like for example, hindi natin inaasikaso yung mental health. Di ba? Kaya yun naman ang pinurso ko doon sa pagbabalik ko, yung mental health law. Kaya meron na tayong mental health law ngayon. At saka yung mga scholarship ng mga gustong magdoktor. Kasi ang tertiary education na pinasa namin hanggang tertiary courses lang. Hindi pwede yung medicine proper. Hindi pwede yung law proper. Yes. Hindi bali na yung law proper. Maraming abogado masyado eh. Yung Medicine. maraming doktor na kulang sa atin sa Pilipinas. Yes. So, yun yung mga nakita kong kulang. So, I went back to the Senate in 2010 and based on my experience, again, formulated this new laws. No? Na marami-rami din naman pagkatapos nung first term ko, itong second term ko na 12 years. Ganon. So, ngayon, nung matapos kami ng 2022, ako naman kasi, nangyari sa amin noong 2022 kami ni Senator Lacson eh. Kumbaga sa nag-offer lang naman kami ng alternative eh. Maraming kandidato, di ba? Yung sa amin, kami alternative. Meron kami programa. Alam namin kung ano gagawin sa gobyerno. May experience kami. Iba gusto ng mga kababayan natin, okay lang. But we offered ourselves. Total, wala naman akong gagawin nun eh. So during that time, from 2022 up to now, nakita ko na naman, meron na naman akong nakikitang mga kailangang ayusin sa gobyerno na nung panahon na nandoon ako, iba tinangka namin, hindi natupad. Yung iba, hindi namin nakikita. Na ngayon, nakikita ko. Maganda rin yung wala ka sa gobyerno eh. Medyo mas wide ang perspective mo eh. Hindi ka Sa nako-confine eh. ordinaryong citizen, nakafocus ka, or yung parang Oo, araw-araw na pamumuhay, nakikita Oo, mo nakikita yung ko. kakulangan at Oo. pwede pang magawa para sa mga kababayan natin. Correct. Ang isang unang-una sa ngayon. Anyway, baka pumunta doon yung susunod na tanong Ayun mo. na Pero nga po. Kasi doon sabi ako niyo, sa, ano nga ba? sinagot ko na Yung nga nakita muna yung niyo. bakit. Eto ngayon. Nakikita ko, for example, we have to right-size the government. Ang gobyerno, right now, binabanggit nila Ted nga, ito no, isang araw, pinakikinggan ko sila eh. 6.3 trillion ang budget ng gobyerno. Yun ang iraratify ng Senate at saka ng House ngayon. I think tapos na yung BICAM nila. Sa 6.3 trillion, did you know that 65% pang sweldo lang? Wow. Ganong 65%. kabloated ang gobyerno natin. 65% for personal services. So yung 35% na natitira, meron pang debt servicing pa doon. Hindi pa yun ang papunta sa mga kababayan natin. Yung papunta sa kababayan natin, medyo nagkakaroon pa ng spurious. Hindi ba? na kung saan-saan at saka nagkaroon ng problema. Na nung panahon namin, hindi na pinapayagan. Ilang beses nangyari sa amin yan. Sa Senado, kung ano man yung nangyari sa House, pagdating sa Senate, i-scrutinize namin yan. At hindi kami papayag pag merong halabalu. Focus na. Whatever. Focus yan. Oo. So, ito ngayon, nakikita ko importante i-right size natin. So, paano solusyon dito? Yes. O kasi hindi natin may kakaila, Tito Sen. Meron or maraming madi-displace. Hindi. Ito maganda. Meron akong study. At itong study na to, hindi lang basta study na ako lang ang nagsimula nito. Isang magaling na negosyante ang kausap ko rito. Yung isa ay sumakabilang buhay na, pero yung isa nandiyan pa. Si Danding at saka si Ramon. Sila yung barkada namin. Alam mo naman, NPC kami. Based on the study, pagka nag-push tayo ng early retirement program sa gobyerno, yung mga sumisweldo ng mga tiki 18, 20,000, 24,000, ako ano-ano yung mga miscellaneous na nandoon at lahat ng sa personal services, based on the study that we made, 30 to 40% will opt. Okay, computin mo. 6.3 trillion ang budget. 65% personal services. Magkano yung 65%? Okay. That's approximately 3.5. Okay. Roughly. 3.5 trillion. Trillion. Okay. Kunin mo ngayon ang
35%. Di kasi 30 to 40% yung study. O gawin natin conservative na, 30% will opt for an early retirement program na pinasa natin sa Senado o sa Kongreso. 30% of 3.5 trillion. So mga Sipin mo yun. So mga 1 point something trillion. Oo. Mahigit 1 trillion. Aha. Di na tayo kailangan umutang. Every year yun, masisave ng gobyerno. Ilang ospital, ilang eskwelahan, ilang maitutulong natin sa mga kababayan natin, maididirekta natin. Pati yung programa namin ni Senator Lacson na budget reform, kayang-kayang pondohan. Diretso sa tao. Hindi yung kung sino lang ang gusto nilang bigyan. Di ba? Yung mga, may mga ayuda ngayon depende sa distrito hindi dapat depende gano'n kung gaano ka rin kadikit. Correct. Oo. Hindi pwede yun. Dito sa programa namin, hindi pwede. Tabla-tabla, lahat-lahat yan. Kumbaga sa lahat makikinabang. At laki ng masisave ng gobyerno. Yun lang. Doon pa lang sa right sizing at saka sa budget reform. Napakalaking bagay na kagad yung magagawa natin. Pagkatapos, meron ako napansin, dapat magkaroon ng mga stringent measures tungkol dito sa fake news. Habang wala ako sa gobyerno, mas tinitignan ko yung social media Ang daming fake news Ewan ko, ilang beses ka nang pinatay. Si Bing, ilang beses nang pinatay. Hindi ba? May mga fake news. Yun ang sinasabi ko AI also. Oo, kasi ang iniisip ng iba, naku, baka yan, that will curtail the freedom of speech and the freedom of expression. Hindi. Freedom of speech ba yung idideklara mong patay ang isang tao? Fake news. Hindi ba? So, fake content. Yes. Yun ang iwasan natin. Yun ang ayaw natin mangyari. So yung mga ganun, kailangan And then, also, nakita ko kung paano panahon ni Gloria Macapagal, panahon ni Noynoy, tapos panahon ni Duterte, na yung approach sa problema ng drug abuse at illegal drugs, nagkaiba-iba Nagkaiba-iba doon sa talagang iniisip namin noong 9165 pinasa ko na Dangerous Drugs Act of 2002. Hindi tama yung execution. Ngayon sa panahon ni President Marcos, 2 taon pa lang yan, na iba. But then again, I think we need to really come up with not just a holistic approach, but an executory law na tali ang kamay nung maglalabas ng programa. Hindi katulad nung nangyayari ngayon, depende sa interpretasyon nila. Mali, hindi dapat ganun Kailangan linawan na natin. Iwanan na natin para yung pagdating sa problema ng illegal drugs, malinaw kung ano ang dapat ang enforcement, malinaw kung ano ang prosecution, malinaw kung ano ang dapat na programa for rehabilitation at programa for prevention. Yun ang talagang whole approach na masosolve natin ng baka hindi natin totally maalis ang problema ng droga sa Pilipinas. But if you are able to curtail drug abuse, you might be able to control or contain the problem of illegal drugs. Yung mga ganun. So, may mga ilang iba pang mga gusto kong gawin. So, in answer to your question, tingin ko, kung ako ipapayagan ng Panginoon Diyos at ng ating mga kababayan na makabalik sa Senado, marami kong pwede pang gawin. Yes. Na nakita ko na dapat pang gawin at kulang. Habang ako'y wala doon, nakita ko yung perspective na yun. Anong sabi naman ni Tita Helen ng family? Parang, Dad, hindi ka pa ba, ayaw mo pa bang magretiro, magpahinga? Or talagang kating-kati ka na hindi May mga Hindi. dapat pang ayusin at gawin Sanay na sila kasi ako naman yung through the years records will speak for itself Ako naman hindi ako katulad ng iba na ang pagsagot sa iyo, paano mo pinaghahalo yung paano mong binibigyan ng time ang pamilya mo, binibigyan ng time ang trabaho mo, binibigyan ng time ganyan. 'Di ba? May mga ganun Ako hindi ko binibigyan. Weave ko together. I weave it together. Kaya walang problema. Wala akong kakulangan sa pamilya, wala akong kakulangan sa kababayan natin, at wala akong kakulangan sa trabaho. Kaya naman siguro makikita naman nila through the records of the Senate. The Senate will speak for itself. I am the only senator, never late, never absent,
even during the pandemic. Hindi katulad ng mga iba. Baka, mabuti na rin yung mga sabi ko. May mga kumakandidato. Nung pandemic, 2 taon, hindi nyo nakita eh. Tapos biglang kakandidato. Di ba? Doon nung panahon ng pandemic, doon mo makikita sino magagaling na leader. Kung sino yung tunay na nakahanda isakripisyo ang sarili niya para sa taong bayan. Hindi para sa sarili. Kaya yung mga nagtago during the pandemic, dapat alam ng mga kababayan natin sino yung mga nagtago. Napaisip na po hindi kayo, pumasok. Mga kapatid, napaisip po kayo kung sino nga ba yung mga yon. Balikan nyo po tingnan yan. yung records, ang dali niyan. Makikita nyo yan. Ang dali ng halukayin Dali. yan. Tingnan nyo, At sino mga balikan hindi po. pumasok physically sa Senate nung halos 2 taon. Mula 2020 to 2022. Okay, hindi na ako magsasalita, hindi ko na babanggitin kasi ako araw-araw din akong pumapasok noon. Ayan, Yun nga. araw-araw po kami, but ako yun, Tito Sen, blessing sa akin yun kasi napakaraming mga kababayan dati nang nawalan ng trabaho. Pero ako, I was allowed to come in and out every day. Work, Pumapasok ako, nakikita ko yung pagbabago ng kalsada, and Oo. part of that, marirealize mo na ginamit ka ng Panginoon, ikaw may trabaho, merong walang trabaho, anong ibig sabihin nun? Pagsilbihan mo yung mga kapwa mo na nangangailangan. Correct, precisely, and that's what I did as Senate President. that time. Sapagkat ang nakita ko rin, kinabahan ako dun eh, nung mga first week of March 2020. Yes, lockdown. Sasabihin ko na yung pangalan, mabuti na yung ako sa media, never ako nagsinungaling. Pag media kasi, kausap mo tao eh. Wag kang magsisinungaling. Tumawag sa akin si Ricky Rason. Sabi niya sa akin, gabi, halos midnight na eh. Sabi niya sa akin, SP, sabi niya, ano plano niyo rito? Saan? Dito sa lockdown. Kako, executive department, mag-uusap siguro kami nila President Duterte. Sabi niya, hindi ka ba kinakabahan? Bakit? Sabi ko, wala ng trabaho lahat ng tao. Lockdown dyan, mga 1-2 buwan dyan. Akala namin, 1-2 buwan lang. Yes, oo. 1-2 buwan dyan, walang kakainin yung iba dyan. Di bali yung mga malalaking city, sabi niya, baka kaya mag-abono ng mga local governments. Pero yung mga maliliit, paano yan? Baka mga businessman siya, kaya nagsasalita siya ng gano'n. Sabi niya, pagka nagutom yung mga yan, sino unang pupuntahan yung mga yan? Di kami. Sabi niya. Yes. Oo nga, sabi ko. So that night, after about an hour, nang nag-iisip ako ng kung anong magandang solusyon, I called Sonny Dominguez. And Secretary Sonny Dominguez is Secretary of Finance. Yan, nandiyan siya. Buhay, malalaman mo na eksakto itong kwentong nagsasabi ko sa iyo. Tinawagan ko siya. Sabi sa kanya, Sec Sonny, anong plano niyo rito? Wala pa eh, nag-iisip pa eh. Sabi ko, ba't di tayo mag-isip ng ayuda? Sabi ko, bigyan natin. Magkano iniisip mo? Sabi niya sa akin. Sabi ko, mga 10,000 per family. Lahat ng mawalan ng trabaho muna. 2-3 buwan lang naman yan eh. Akala ko. Oo, yun nga. Akala natin. Hindi naman natin inakalang tabutin ng taon. Tapos sabi niya, teka muna, hanap ako ng pagkukunan. I need a law. Sabi niya, kailangan ko ng supplemental budget, something to that effect. O sige, sabi ko, sabihin mo kay Presidente. Sabihin mo kay Presidente, suggestion ko. O, sabi niya, and then, so the following day, tawagan na kami, ako, punta ng Malacanang, kahit ng mga nakamask kami at gano'n. Tapos si Speaker Alan Cayetano, ang Speaker ng House noon eh. Panahon na yun eh. Tawag siya, dating siya. Nagda-draft na ako ng batas. Nagda-draft na ako ng batas na allow ang gobyerno, at lalo na ang Department of Finance through the DBM, na gumalaw ng budget na hindi nagagamit para ibigay na ayuda sa mga kababayan natin na mawawalan ng trabaho. Of course, nung una, 10,000 ang iniisip ko, pero ang kakayanin, merong 5,000, may 3,000, depende sa area. Ganun yung ginawa nila. But then again, as I said, we were able to do that. That's the reason I'm the principal author of Bayanihan 1 and even Bayanihan 2 para sa mga health workers, sa mga ganyan. Because yung mga ganon. So, kung leader ka, pagkatapos takot kang masaktan o takot kang magkasakit, wala kang business maging leader. Kailangan sakripisyo, handa kang magsakripisyo para sa mga kababayan mo o sa constituents mo.
That's the point. Kaya ako yung kinikwento. Nakalimutan nilang public servant sila. Ang Ay, naalala nila noon, politiko sila. Oo. Tsaka naalala nila na baka magkasakit ako. Oo. Paano na yung susunod na pagtakbo ko? Baka, oo. Paano na yung susunod na posisyon na hinahangad ko Baka sa mga magkasakit susunod? pamilya ko. Gano'n iniisip. Yes. Depende ano, Tito Sen, sa tao. Kaya nga, pumasok ka dyan eh. Pag pumasok ka sa politika through public service and politics, kung hindi ka handa, you have no business being there. True. Mga kapatid, simula pa lamang po ng ating discussion with Tito Sen. Mas kilalanin pa po natin ang ating aplikante maya-maya lamang. Kayo po, may mga katanungan ba kayo kay Tito Sen? Maaari nyo pong i-post yan sa ating live stream or maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8689-3289 or 8689-3290. Maliban po sa mga gusto ni Tito Sen na gawin kung siya'y makakabalik po sa Senado, ay tanungin natin siya, ano ba ang kanyang thoughts po sa mga issues ngayon sa ating bansa. Again, post po kayo kung kayo may mga katanungan. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita, Aplikante Serye. Nagkukwentuhan kami ni Tito Sen tungkol sa aking Ayan, eto maganda to, napakahalaga ng susunod namin pag-uusapan ni Tito Sen, yung aming naungkat habang commercial. Ako po, ang inyong kapatid Cheryl Cosim, kasama pa rin po natin Tito Sen. Ayan. Puntahan natin. Kanina kasi sinabi na nadala natin yung right sizing, di ba? Tapos yung budget reform. Sabi niyo na, mapag-usapan nyo na yan ni Senator P. So, talagang hanggang ngayon, siyempre, dalawa kayong makakapasok. At kung pagbabasihan po natin ang survey, pagsa-survey, talagang hindi po kayo nakakalimutan ng tao. They recognize, for you to be, I think, in the survey, nasa tops pa rin ng mga surveys, ay hindi nila nakakalimutan yung klase ng trabahong ginawa nyo ni Senator Ping. Senator Ping, nililigawan pa namin na susunod naming guest. Senator Ping, may backup ako. Sabi natin. Backer ko. Ayan, si Tito Sen. Ayun po, etong dalawang to talagang napapag-usapan nyo na. Pag nakabalik tayong dalawa, ito, tatrabahuhin natin to. We're gonna work on this. Talaga. Isa sa mga umaasa pa rin, bawat administrasyon, contractualization, Tito Sen. Naipasaya, you were a Senate President. Pinasa namin yan. Oo. Na-veto ng presidente. Yung mga pinoint out nila na dahilan, sa tingin namin, that's their opinion. In our opinion, hindi. Hindi dapat na-veto. So again, in this Congress, I doubt kung may maipapasa pa sila, pero in the next Congress, pag nakabalik kami, dapat ibalik natin yan. Dapat isabay natin yung contractualization law, anti-contractualization na basta-basta, and yung sinasabi kong 14-month pay. Ayan. Kailangan natin yan. Kasi yung 13-month pay, it's a presidential decree, yung 13-month pay. At may mga safeguards yun. So yung safeguards ng 13-month pay, ilalagay din naman natin doon sa 14-month pay. Ano ba yung safeguards doon? Number one na safeguard doon, kung hindi kaya ng kampanya o ng pinagtatrabahuhan, makikita naman sa record sa BIR, saka alam naman nila, hindi ka kailangan magbigay. Para fair naman sa mga employer. Oo. Kasi baka mamaya narinig nila yung 14th month pay. Teka. Diba? Ayaw agad sila. Hindi. Makikita naman nila pagka pwede, kaya, dapat. Kasi, at saka gusto kong doon sa batas na pinopropose ko, kailangan ibigay yan ng June. So baliktad natin, gagawin natin yung 13-month pay, June. Pangbayad sa eskwelahan ng karamihan sa mga kababayan natin. Silang makikinabang dun Yung 14-month pay, ngayon, bago magpasko. Bago magpasko. Kasi gayon Tito Sen, doon sa mga companies, diba? Ang ginagawa nila doon sa 13th month pay, hinahati. Oo nga. Yung kalahati, June, kalahati, ngayon bago magpasko. Kung kaya din lang naman, di ba? Walang masama dito sa batas na to.
Kung kaya din, makikita naman kung kaya eh. Kung hindi mo kaya, hindi naman kailangan magbigay. Ganun din pa naman yung presidential decree on the 13-month pay. Baka pwede It's the same nyo lagyan thing. kahit na 0.5. Baka pag kalahati lang na 14th month, baka ano, kasi baka sabihin nila, sabi nyo, depende. Depende nga kung kaya o hindi. Kung oh, kaya pala ng half lang, kahit half, meron pa rin yun, di ba? pwede isang Ayan. provision yan. Oo, pwede. Lagyan yung provision. Pwede. Patatawag naman natin sila sa hearing yan. Pati yung mga businessmen, MSMEs. Patatawag natin yan siyempre sa hearing para makuha natin yung magandang payag ang lahat or payag ang karamihan. Merong papalag at papalag dyan. Hindi may Pero iwasan. syempre, may bibigyan, I'm sure babalansihin nyo yan. Oo, may yes. incentives pa rin yan sa employer. Exactly. Oo. Pwede natin daanin sa incentives para kayanin Oo. ng halos lahat. Yes, oo, diba? Yung sa Correct. taxes and everything. Anyway, sa bulsa pa rin yan ng taong bayan po mapupunta. At kailangan talaga, yun para tumakbo ang ating ekonomiya, kailangan may laman ang mga bulsa ng taong bayan para may Oo. ginagastos. Oo, kaya nga gusto rin natin nga yung budget pwedeng- reform para tumama pumunta sa tao, sa lahat ng tao, hindi sa kung sinong gusto mo lang. Oo. At yung, kasi, I don't know, you said nga po, ayuda. Ngayon kasi, pag sinabi ng ayuda, in kind. Tingin nyo, mas maganda, may mga ayudang cash, pero naiwasan or i-lessen yung talagang mga in kind at mas maganda yung may ginagastos talaga ang tao. Oo, kasi natawag na lang ng ayuda yan pero hindi naman yun ang word na contained do sa Bayanihan 1 kahit sa Bayanihan 2. Dito sa mga ginagamit nilang GAA, General Appropriations Act last year, of course, wala kami kinalaman doon pero silang mga nakaupo. Meron silang tupad, ang tawag nila, meron ding AX. AX, opo. Meron pang card, tapos may card, madaming Iba-iba. magaming term na ginamit pero ang tanong nga, lahat ba nabigyan? At Di yung ba? nabigyan, sila ba talaga dapat yung mabigyan? That's another question. So, baka mas magandang i-umbrella natin yan into a budget reform na diretso makakarating sa tao. LGU involved, lahat ng probinsya. Isang pattern ng budget reform namin ni Senator Lacson na may author nung BRAVE. Budget Reform Advocacy for Village Empowerment, BRABE. Bawat isang probinsya, 1 billion. From the GAA kagad, from the unused. Merong ang gobyerno in the last 10 years na study namin, meron silang, ang executive department, merong unused na average 328 billion a year. Pag binigyan mo ng tigit-tig 1 billion ng bawat probinsya, 81 billion lang yun. Probinsya. Hindi yung, in other words, lahat meron. Di ba? So, merong menu. Ang menu lang dapat noon, livelihood, agriculture, at saka infrastructure. Hindi pwedeng personal services o MOE, mabubulsa. Di ba? Pag ito, malinaw din kaagad ang paggamit niyan. Pag sinabi mong livelihood ngayon, taga Northern Samar, sa tingin mo, pupunta pa sa Leyte para maghanap ng trabaho, meron na rin sa kanila. Yung mga taga Sorsogon, pupunta ba sa Albay? Yung mga taga-Albay, pupunta ba sa Metro Manila? Meron din livelihood sa kanila, may trabaho sa kanila. Baka nga ma-decongest pa natin. Yes. 81 billion lang yun. At 328 ng billion. bawat lugar. Oo. Pag hindi, alam mo, that is May practically negosyo federalizing the government budget without changing the Constitution. That's how beautiful that program is. Ano sa tingin Siguro, mo kaya magiging namin siguro. challenge dyan? Ha? Ano sa tingin mo magiging challenge doon? Baka mayroong mga pumalag na gusto nila per district. Pero, kung meron din naman ng district Opo. Di ba? May say naman Like for example, ang mga congressmen, member sila ng local advisory council sabihin nila doon kung saan nila gustong gawin yung programa. Di ba? Kung saan nila gustong ilagay yung programa. Involved sila Kasi ang nangyayari ngayon,
dito sa nalaman ng GAA, General Appropriations Act, yung budget every year, ang laman noon, dapat nanggagaling sa Local Advisory Council. Sila nakakaalam ano kailangan ng municipality, ng probinsya. Exactly. Di ba? Hindi alam ng secretary yun. Yes. Di ba? Pero pagdating sa pagbalangkas ng budget at nung National Expenditure Program, tingnan mo, in the last few years, ang nakalagay, siguro baka swerte ng 15 to 20% na galing sa Local Advisory Council ang laman ng budget. Ang nangyayari, nasang galing sa taas yung gusto, dito. Hindi hindi practical. Anong resulta? Daming umaangal. Daming umaangal sa mga kababayan natin, maraming mahihirap. Maraming hindi nakakarating. Nga. Hindi natutugunan talaga yung pangangailangan. So dito sa programa na to, ano yan, ang tingin ko, we will be able to solve more than 50% of the problem of government sa funding. Hihintayin namin yan Oh, sa pagbabalik talagang mo sa Senado. ipipilit namin talaga yan dahil ang Senate ang last touch eh. Yes. Ipapasa ng Congress, dadakyat sa Senado eh. Kami last touch eh. Huwag lang mabito, katulad ng contractualization. Hindi, batas naman yun eh. Yung GAA hindi kaya ibito eh. Pwede lang doon line veto. Ito naman, hindi ila-line veto ni President Marcos ito, sigurado. Sigurado to kasi malinaw eh at saka endorsed eh. Hindi katulad ng ginawa ko nung panahon ni President Duterte nung may sinambit ang Congress na mayroong nakabaon na insertion 75 billion. Ayokong pirmahan. Ayokong pirmahan. Maliwanag na corruption eh. Maliwanag na mali eh. Pinasok ninyo after ratification, ayokong pirmahan. Sinabi ko kay President Duterte, ipapasok ko sa iyo itong enrolled bill only if you promise me that you will veto this 75 billion. Line veto pwede kasi presidente pagka budget eh. Doon lang pwede mag-line veto ang presidente sa budget eh. Line veto niya. Ang nakakatuwa nga eh kasi nung pagkatapos kong pinadala yan, magre-reenact na budget, January, second week na eh. Tawag sa akin si Bingbong Medaldia. Ako sabi nga ng presidente, sabi sa akin, Padre, sabi niya, binito ko na yung sinabi mo ha. Sabi niya, 95. Anong 95? Sabi ko, 95 billion. 75 lang yung pinadala ko sa yung listahan. May nakita pa kami 20. Sabi. Nakakatuwa nga eh. Ano ba? It's good. Yeah. Ganito po yung nangyayari or nangyayari naman ito. Kaya Meron nga, talagang nagpo-police. Kailangan may bantay. Oo, may nagbabantay. Tito Sen, mas painitin po natin ang ating usapan. Shift tayo doon sa mga nangyayari ngayon, issues. Ayan. I'm sure you have all the time now also to really watch the news and you're very Every now and then I updated. get to watch it. Then I develop my own opinion sometimes. Pero ka ba na rin na ano ba ang tawag nila ngayon? Senflix. Ayan. Yung mga Senate hearing na inaabot ng mga namo-monitor mo ba yan? Yung in gist, usually I get I get the reports from the news sa inyo. I usually watch Frontline Pilipinas eh. So, doon ko nakukuha yung gist more or less ng news. Di ko naman napapanood ng buo yung mga hearings eh. Okay. Ngayon po, mainit na balita, impeachment. Ano pong thoughts nyo? Paano natin dapat tingnan itong mga final na impeachment complaint laban po kay VP Sara? Mayroon talagang detalyado yan, yung mga rason po nila. Mayroon din na nag-leak na message ni PBBM na sinasabi niya sa Kamara na huwag nyo nang ituloy yan kasi masasayang yung oras natin. Mas marami tayong dapat tutukan na trabaho. Your thoughts on impeachment? Yung mga nag-file ng impeachment, meron sarili silang pananaw. May sarili silang opinion. Of course, meron ding opinion na kontra. Pero ako, ang point ko doon is, the big question is, do you have time? Do you have time to handle that? And give the Vice President a chance to answer? Diba? The impeachment charges. Ang tanong kasi, magpapasko na eh. Magbe-break sila ng I think December 18, 19, or something like that. 20, if I'm not mistaken. So magbe-break Tapos babalik ang yan, Senate eh. Oo. Baka from that time na, kailan nila isasampas sa Senado yan? Before Christmas? Palagay mo before Christmas, sinabmit.
Ano mangyayari? Kasi Senate ang magsisilbing impeachment court. Impeachment court. Baka 1-2 linggo kulang pa para i-discuss ng Senate ang impeachment rules. Unless they adopt the impeachment rules that we passed before. Medyo dali ng konti. Pero again, do they have time to do that? Ito kasing nung nangyari nung araw, impeachment era, impeachment ni Justice Corona. Corona. Ang timing, walang eleksyon na padating. Ito ngayon, meron. So, ang mangyayari dito, meron silang, wala silang time this December. I doubt it. No? And then, pagbalik nila ng January, middle of January, magbe-break ng second week of February. Kasi mag-eleksyon na. Wala ka pang isang buwan. Mamadaliin. Okay. Ngayon, ano yan? Aalisin ba nila yung break? Itutuloy ba nila? Would that give them enough time? Paano yung mga 7 kumakandidato ron? Sa Senado. Hindi ba? Umakandidato yun. Yung ba magiging impartial ang tingin natin? Or kaya goes back to the question of do they have time? Tama si President Marcos sa sinasabi niya. Kung wala naman kayong oras, huwag nyo na aksayin ng panahon yan. Kung mamadaliin Kusuhin na lang din. natin kung ano yung mga pangangailangan ng gobyerno hanggang pagdating ng July, mag-meeting sila uli. Yun, after the election. After Parang the ang election. nakikita nyo is mas ideal kung talagang, ayan nga, depende sa pagbabasihan, ay pagkatapos na ng election. Kung iti-take up nila talaga, as I said, no, I don't have an opinion on whether their charges are correct or not. Ano? Yung more sa akin, of yung more ng timing. pag-discuss, pagtingin doon sa kaso, Dalawang- kung dapat kung kausad-usad siya, kung may basis, Yes. after the election. Dalawang impeachment ang pinagdaanan ko eh. Madugo for the impeachment court. Sa inyo, sa Senate. Oo, dahil wala ka ng ibang magagawang trabaho. Hindi ka pwedeng sabihin mo, impeachment kasi may plano pa kami nung uwi. May schedule. Impeachment court tayo sa hapon, tapos sa umaga, ano tayo? Magsesesyon tayo. Magsesesyon, alas 9, alas 10, alas 11 na, wala pa kayo eh. Di ba? Ikaw lang nandun. Oo, kami ni Senator Lacson. Ayun. Diba? Oo nga. Hindi, sa Alright. bagay, just for the record, nung yung pandemic na sinasabi ko, never late, never absent ako. Si Senator Lacson din, baka minsan lang nag-miss yun. And Senator Tolentino, hindi rin nag-miss yun. Every now and then, nakakapasok naman si Senator Subiri, Senator Pia Cayetano, Senator Joel, mapasok din sila every now and then. Pero the rest... Dalawa lang kayong consistent. At tatlo. Sabi nga nila, the rest have left the country. Puntahan natin. Political dynasty. Dito Okay. sa ano ang thoughts mo on this? Dahil nga, ang sinasabi ng mga eksperto, noon, political dynasty, thin dynasty ang tawag. Parang yung nakakatanda, ipinapasa, pag tapos na, ay ipinapasa sa anak or sa kamag-anak. Hanggang naging fat dynasty. Ang sinasabi ay within the family, may dalawang tumatakbo or mag-asawa. Ngayon daw, morbidly obese ang ating political dynasty because magkakamag-anak naglalaban-laban sa same position pa. Ano po ang thoughts nyo on that? Kung tutuusin, sa akin, personal opinion ko dito, gitnang-gitna pa ako dito sa issue na to eh. Although bumoto ko doon, pinasa namin yung anti-dynasty sa SK. Remember that? No? Yes. At doon sa botong, if not amendment yata na portion yun, nag-abstain ako. Kasi ibinalik ko yung debate namin ni Orly Mercado nung 9th Congress. As early as the 9th Congress, Senator Orly Mercado and 2 other senators filed a bill enabling the anti-dynasty provision of the Constitution. Kasi binabanggit sa Constitution yan, pero kailangan ng enabling law. Pareho yung party list. Binabanggit yung party list sa Constitution, pero wala namang sinabi kung paano eh. So, dapat may enabling law. Okay. So, nag-file sa Senate noon, si Senator Orly.
Didebate si Orly, Sani Alvarez, si Toring Tolentino, Ernie Maceda. Ako man nakikinig lang ako. Pagkatapos nung nagbubulungan kami nila Ed Angara, sabi namin, ano problema? Ikaw na magtanong, sabi nga sa akin, ikaw magtanong. Kasi meron kami pinag-uusapan na problema doon sa anti-dynasty. Tayo ako, sabi ko kay Orly. Your Honor, sabi ko, Mr. President, I have a few questions. Sabi ko, ano po ba ang pinag-uusapan natin dito ang degree of consanguinity? Sabi namin. Sabi ni Orly, second degree. Yan ang proposal sa bill. So, second degree, ang ibig sabihin po niyan, nanay, tatay, anak, kapatid. Di ba? Sabi ko, yeah, correct, sabi niya. Sabi ko, kasi ang tanungan namin dito, Senator Maceda, ako, si Ed Angara, paano yung kabit? Oo. Hindi nakasagot kagad si Orly. Sagot na nga niya nung una is, let's put it in the law. Di ba? Kasi sabi ko, yung legal, babawalan natin, pero yung illegal pwede. Pwede. May punto. Di ba? Sinep ang nagpo-preside noon. Noong mga oras na yon, Sinep ang nagpo-preside noon eh. Sumingit Sinep, sabi niya, wait. Kasi sabi ni Orly, let's then put it in the law. Sabi niya. Sabi ni Inep, wait, sabi niya, we cannot legalize the illegal. True also. Natigil kami. Ayun. Natigil kami doon. Hindi namin natapos yun. Hindi namin naipasa noon eh. Ewan ko, pag naaalala ni Orly, siguro natatawa siya. Siya ang may proposal noon eh, yung anti-dynasty. Pero hindi nga, yun isa, again, sometime in the 17th Congress, may nag-file. Nung nag-hearing kami, yun lang din na sinabi ko. Sabi ko, eto ha, if you solve the problem of mistresses and relatives of the mistresses, boboto ko in favor. Sabi ko. Kasi otherwise, you will pipigilan mo yung legal na pamilya. Pero yung illegal, pwede. Pero paano nga ba masosolve yun, Tito Sen? Yun na nga, sabi ko, hanapan nila ng solusyon. Pag nasusolusyonan yan, Na maliligal yung illegal. pwede yung girlfriend. Paano? Kaya nga, Pero paano hindi pwede asawa. Oo. Okay. Hindi ba? Unfair naman doon sa pamilya. Kailangan pag-isipan mabuti Ngayon, yan. iba naman yung sitwasyon ng mga magkapatid. Magkakapatid. Ganyan. Ayan. Kasi po, like your son, diba? My Vice son Mayor is, namin. Vice Mayor of Quezon City. namin. Pero malayo Yung sa pwesto ko eh. Oo, pamangkin mo, Pasig, Oo, diba? meron ng Pasig, So, oo. yun po ay hindi nyo nakikitang parte ng yung Nung tinatawag na dynasty. Hindi, Dapat kasi yung- magkakaiba kami ng lugar. Ayun, dapat din, it's very clear yung definition. Correct. Hindi po ba? Correct, Kung oo. ano. Kasi minsan, meron naman isang district, siya ng congressman, asawa si mayor, anak si vice mayor, tapos konsehal pa. Talagang sila-sila na lang. Kinalulungkot ko ibalita na kaibigan ko lahat yan. Pag-usapan natin yan sa ibang panahon. Pero minsan, mag-asawa pa, magkaiba pa ng distrito. Paano yun? Ayun, Di ba kayo sa isang bahay? Ang sinasagot nila, pag pinag-uusapan namin yun, yung iba kasi, meron akong kaibigan nga, sabi ko, lahat ng opisyal doon, kamag-anak nila eh. Kundi anak, asawa eh. Sabi nga nila, binoboto ng tao eh. Gusto nila, nagpe-perform ng mabuti. Ano? Doon, how are you gonna, Ay, nako, ang hirap. debate. Kasi Medyo, ako naiintindihan ko pag sinabing kung nagpe-perform naman parang paano mo sasagutin nga naman yun, kukontrahin. merong sagot ang mga local officials dyan. Yung mga mayor kausap ko, sabi nila sa akin, as a matter of fact, sa copies ko narinig ito mga taga-copies. Doon ako na isang araw. Sabi nila, alam niyo ang problema, Senator, ang problema yung term limits. Sabi ko, bakit? Paano naging problema yung term limits? Sabi niya, kasi pagka tapos na yung term namin, gusto namin patuloy yung programa, hindi kami makakatuloy na, kaya patatakbuhin namin yung asawa namin o yung anak namin para ituloy yung programa namin. May continuity. Kung wala raw term limits, sila pa rin. Pag ayaw na raw sila ng tao, hindi sila iboboto. Yan naman ang rational nila. I'm not
endorsing the, the yes, rationale. Ha? yes, yes, Kinikwento yes. ko lang sa iyo yung kwento sa Oo. akin. Parang ang hirap. Well, Pero ito, mahirap. Madugong usapin yung issue ng political dynasty. Kailangan dyan, timplang-timpla. Okay ako dyan eh. Pero kailangan lang maliwanag na maliwanag kung paano. 2 minuto na lang, alas 5 na. Ang dami ko pang gustong itanong because ako gusto kong tanungin si Tito Sen. Kaya lang sa divorce, Ay! sa annulment. Banggit na yan. Maganda yan. Banggitin mo na. 2 minutes sige, lang eh. go. Kasi, alam mo yung problema ng divorce, unang-una lahat ng simbahan di papayag sa'yo. May problema ka na kagad eh. Pero may solusyon yan eh. I have a better solution. My solution is to gawin nating administrative annulment. Hindi judicial. Judicial yung ngayon eh. Now, what is my basis? Dati ang adoption sa Pilipinas, judicial. Pinasa namin yung batas na ginawang administrative na lang. Kaya madali na mag-adopt ngayon. Wala na nung matagal na korte ng magastos sa abogado. Pag tinignan mo yung divorce bill na pinasa ng House, ganun din. Tedious, matagal, mahal, magastos. Walang papayag na abogado na 50,000 lang ang bayad niya for the next 20 years, 2 years. At dadaan ka sa korte, dadaan ka rin sa Solgen. Gawin natin, magpasa tayo ng batas, at ipupush ko, administrative annulment. Sa DSWD ka na lang magpa-file. 3 lang ang nakiisip ko sa ngayon na grounds. 1, psychological incapacity. Pangalawa, violence. Pangatlo, infidelity. Pwede. Oh, Sige. di ba? Mas detalye Administrative natin. annulment. Mas maganda to kaysa sa divorce. At Kasama ano pa, infidelity. madali, mura. Kailangan yata natin ng part 2. Dito sa ikaw lang yata ang senatorial aspirant na kakailanganin ko po ng part 2 on this. But, well, pag nakabalik, babalik ka dito, yeah, Sen, sure, para sure. tingnan natin kung paano mapupush yan. Pero hindi pwedeng mawala yung fast talk eh. Sige, Gusto ko may fast talk tayo. Pero Oo. meron bang yung mga kapatid natin, baka sabihin, nagtanong na kung anong itatanong kay Tito Sen, tapos Hindi sila hindi yun naman nakapagtanong. i-ere. Oo. Pero gusto ko itong fast talk. Okay. Mabilis lamang po ito. Sige. Ayan. Sa loob lang ng ilang segundo, sagutin niyo po ng mabilis ang tanong na ibabato ko. Meron kayong ilang segundong pwedeng justification sa pagpili mo. Unahin ko, Eat Bulaga o Senado? Senado. Okay. Ano ang Wait depende sa trabaho. Kung serbisyo publiko, Senado. Kasi may serbisyo publiko rin ng Itbulaga eh. Meron Pero eh. therapeutic eh. Therapeutic sa akin ng Itbulaga eh. Marami rin kami natutulungan, marami kami napapasaya. Ganun eh. So, medyo in between. Ano ang mas mahirap, gumawa ng batas o magpatawa? Mag-entertain. Mas mahirap gumawa ng batas. Kasi dapat very critical ka dyan. Mabigat ang effect eh. Yung sa amin, yung pagpapatawa, parang second nature na eh. Pag-usapan natin ang debate. Sino ang mas madalas manalo sa debate? Ikaw o si Tita Helen? Depende. Depende sa pinag-uusapan. Pag alam kong may inis siya, hinahayaan ko na siya manalo. Tita Helen, narinig mo yun Pinagbibigyan ko lang daw. Ayan. Best advice you've given to your kids? Honesty is the best policy. Just tell the truth, you can't go wrong. Lagi yan. Yan ang nasabi sa kanila. Parang binili sa akin ng mother ko. Tandaan mo, iho, labi niya yung his. H-I-S. Ang ibig niya sabihin ng his is para sa Panginoon. His. His ka. Sa Kanya ka. Pero it stands for honesty, integrity, and sincerity. H-I-S. Best moment as Senate President? Wow. When we passed the Bayanihan 1 and 2. Because I knew that the people were hungry and the people were having a hard time during the pandemic. Pag nakabalik ka sa Senado, gugustuhin mo bang makabalik as Senate President? Hindi hinahangad dyan eh. Binibigay ng mga... I've served 9 Senate Presidents eh. May mga natanggal dito eh. Usually, yung mga naghahangad na hinahabol nila yan, yung sinatatanggal din yun eh.
Talaga, lahat ng napuntang Senate President na iniluklok, na hindi niya hinangad, nagtagal eh. So sa akin dito, pag gusto nila, tatanggapin ko. Pag hindi, no problema, hindi ko hahangarin. Paborito mong senador na nakatrabaho? O Ay, nakatrabaho? madami. Senator Lacson, Senator Maceda, Senator Bobby Tanyada, Senator Bert Romulo, Joey Lina. Magagaling. Saka talagang mga sharp yun. Pwede bang ikumpara yung Senado noon, yung komposisyon ng Senado noon at Senado ngayon? Ikukumpara? Well, depende kung paano comparison ang gugustuhin mo. Kung educational background o kaya yung expertise sa legislation, mas expert yung mga noon. Yeah, doon ako natuto eh. Ako yung prodigy nila. Ako isa sa pinakabata eh. Isip mo, 1992. Even up to now, I am the only senator na buhay na serving in 1992. Meron na dyan pa. 6 pa yung buhay. Nakasama ko eh. 7 kami bale. Yung iba sa 24 namin, sumakabilang buhay na yung iba eh. 7 kami natitira eh. Pero walang kasunod ako eh dito sa mga incumbent eh. 1998 na si Loren eh. Siya na pinaka may edad doon. Okay, mas malapit sa puso mo, panghuli, Enteng Cabizothe o The Kingdom? Oy! Kasi magkaiba sa dun eh, di ba? Oo, pero palagay ko, Kingdom. Ah. Ibang klase, maganda eh. It's a view of the Philippines if we were not occupied by the Spaniards and the Japanese and the Americans. Yun ang itsura ng maaring mangyari sa Pilipinas. Ganun yung Kingdom. Kaya hindi comedy. At hihintayin po natin yan sa mga sinihan Christmas Day, mga kapatid. Panghuli, Tito Sen, Yeah. bakit kailangan kang ibalik ng mga kababayan natin sa Senate? Well, marami pang pwedeng gawin. Experience ang number 1 na importante sa Senado. So, kaya nga sinasuggest ko, ikaw bago ka tumakbo sa isang national position, mas maganda tumakbo ka sa local para makita ng mga kababayan muna natin kung magaling kang magsisilbi o hindi. Kung ikaw ay pwede. Ganun ang sa akin eh. So, sa akin, mahalaga na meron akong ganung experience at marami kong nagawa. Perhaps, sabayan ko na ng pagyayabang, Cheryl, total, dito na tayo. Doon sa aking 259 laws na principal author, principal sponsor. Hindi ako co-author ha. Hindi co-sponsor. Marami ko iba. Libo yan pag ibibilang ko yung co-author, co-sponsor. Yung aking principal authors, 259. Pag binilang mo lahat ng batas na pinasa ni Quezon on his own, up to lahat ng Senate presidents, up to Senator Enrile and Senator Mig Subiri, Escudero, and sila Manong Johnny, ako pinakamarami na principal author and principal sponsor na batas. Ikaw, yabang-yabang din naman yan, Tito Sen. Pwedeng iyabang naman. Pwedeng iyabang. Pagpatawad niyo yung kayabangan. Okay lang po yan. Paminsan-minsan lang. Acceptable. Paminsan-minsan lang. Ang mahalaga, may ginagawa. Ayun. Hindi lang Salamat. title ang pagiging senador. At sa lahat, tulong ng Panginoon. Praise God. God bless you. Thank you for joining us this afternoon, Tito Sen. Thank you. My pleasure, Cheryl. At dito po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Ako po ang inyong lingkod, Cheryl Cosim. Sagot kita.